Isa pong reproductive medicine surgeon. Nagtapos po siya ng medisina mula sa UERM Medical Center. Natapos naman po niya ang Reproductive Medicine Fellowship sa St. Luke's Medical Center at ang kanyang in vitro fertilization training ay natapos niya sa Santa Infertility Center sa Mumbai, India. O Santati, tama ba? Fertility Center sa Mumbai, India. Kasalukuyan siyang kumukuha ng Master's Degree in Biotechnology of Human Reproduction and Embryology or mula po sa Instituto Valenciano de Infertilidad sa Valencia, Spanya. Yan. Meron din po siyang Master's in Healthcare Management mula sa UERM Medical Center. Wow! Ang galing talaga. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Amity Kasurao-Trono. Magandang umaga and welcome. Good morning. I'm so happy to be here. Actually, I'm so excited. Ay, kami rin po. Thank you very much for being with us. Talagang wala tayong problema sa komunikasyon dahil harap-harapan, Yes. di ba? Okay Thank you. Oo. Eto na, doktora, pinag-uusapan natin ang tungkol po sa infertility sa mga kababaihan. Importante hong malaman natin, unang-una, bakit ba nagkakaroon ng infertility o pagkabaog sa isa pong babae? Okay. Actually, ako, before I discuss kung ano yung mga causes of subfertility and fertility, I would like to reach out also to everybody. Mas gusto kong Lahat. gamitin or iwasan yung pagkabaog na term. Okay. Kasi nowadays medyo nalulungkot ang mga couples pag naririnig nila yun. Pero pasensya na po kasi yun ang Yes, correct. normal na terminology, 'di ba, sa Correct. Tagalog ng Very- infertility. Oo. Actually, happy nga ako kasi you brought that up right away. Yan, so that yan, oo. during the entire conversation or para dun sa mga nanonood sa atin ngayon, para also to be very careful when they Yes. talk to couples, no. But yes, that's actually the term being used, no, pagkabaog. But we Ano can ba ang use. tama? Well, syempre kasi walang direct translation ng infertility, Walang di ba? Hirap or sa hirap. Tagalog. Maybe when Hirap I talk to my magbuntis. patients, hirap magbuntis or challenging yung pagbubuntis. Okay, sige po. Okay, so anyway, yung maraming dahilan, mga common or yung mga sikat na dahilan, yung problema sa pangingitlog, Okay. ovaryo, fallopian tube, mga bukol sa matres or pagdurugo na galing sa matres, no, na nag-interfere sa implantation or yung pagkapit ng bata, and hindi pa masyadong familiar mga tao na pati ang utak may kinalaman sa pagbubuntis, no? Ganun ba? Yes, kasi lahat ng hormones natin ay galing sa utak natin, yung hormone sa pagbubuntis nanggagaling sa brain. And yung mga bagong lumalabas ngayon kasama sa mga pinag-aaralan ay yung mga bagay-bagay na nakikita natin sa paligid natin, Okay. tulad ng pagkain, ng endocrine disruptors po ang tawag nila, mga okay, chemicals oo. na nakikita natin commonly sa paligid. Okay, so yung bang paghirap na sa pagbubuntis, infertility na yon, pwedeng tawagin? Or meron pang ibang term or factor kaya? Yes, kunyari, hirap pagbuntis, ang usapan dun ay kapag isang taon na in the context of marriage, but I we see. have couples also na nagli-live-in partners who've been trying no for 1 year with regular sexual intercourse. Ano Okay. ibig sabihin ng regular? Once a month is not regular. So mga 2 to 3 times a week. Okay. Tapos with regular sexual intercourse na walang protection. Okay? So usually yan yung yun ang tawag doon, no, pag infertility na talaga, 1 year. Okay, ano ba ang karaniwang dahilan dito sa ating bansa no ng pagkakaroon po ng challenging na na pagbubuntis siguro sa mga kababaihan? Ano ba yung normal na dinudulog po sa inyo? Ang mga nakikita natin madalas dito sa Pilipinas, no, hirap sa pangingitlog, Okay. timbang, dysmenorrhea, mga endometriosis. I'm sure Marami. maalam na ang mga ngayon, ang mga Pilipino at pasyente. Familiar na sila sa endometriosis, adenomyosis, PCOS. Usually din mga sperm problems. I know it's women's
women's infertility or female infertility Pero yung topic. hindi lang But naman yes, babae eh, correct. di ba? Tama po kayo doon. So, yung mga lalaki, malaking factor din sila, no? In fact, doon sa pie, 35% galing sa kababaihan, female factors only. Another 35% would be male factors. Tapos, yung 1/3 ng pie is unknown or parang idiopathic, hindi pa namin alam kung saan hindi pa, nanggagaling. Okay. So, speaking of yung, kasi, di ba, pinag-uusapan natin female infertility, pero wag naman din yung masyadong ikargo, di ba, sa mga kababaihan. Yung blame, minsan may mga ganun, may shame, di ba? Dahil meron ding parte, syempre, kung minsan, kailangan pagka nagpapatingin doktora, dalawa, mag-asawa talaga. Yes. So, ano ho ba ang mga first step para, of course, malaman for sure, no? Bukod dun sa nabanggit ninyo, if they're trying for at least 1 year with regular sexual intercourse, talagang walang protection, ano pa ba ang mga dapat natandaan para pumunta na sa isang doktor? Okay. Una, nagpapasalamat po ako na nabanggit nyo na part din ng lalaki, no? Oo. Kasi natutuwa ako pag kunyari nagkukonsulta sa kliniko at couple yung nasa harap. That's why Yes. sa clinic naka-design yung mga upuan ko na pangdalawahan. Pangdalawahan, Even sa tama. harap ko, pangdalawahan. And kunyari babae lang kasi ang lalaki ay may trabaho or nasa abroad. Marami akong pasyente na seaman ang mga husbands. Ano po. So, sinasabi ko sa kanila na best na susunod pag pupunta po kayo dito may kasama niyo po yung asawa kasi alam nyo sa Pilipinas actually sa kultura talaga pagdating sa infertility babae usually yung sinasabihan na baka may problema ako or sasabihin ng lalaki correct baka yung female yung asawa ko ang meron so yun usually ang nakikita no kaya sabi ko very important na tama po kayo na kasama ang lalaki pag nag-follow up and so kunyari 1 taon na sila trying hard very regular sexual intercourse without protection then you must seek consult already. Okay. Wag na po tayong magbasa sa internet. Wag na po tayong maghanap ng iba pang information. Diretso na po tayo sa mga doktor. Marami po tayong mga infertility specialist. Dumadami na po kami noon unang panahon kasi kakaunti Konti pa lang. Ngayon, mas normal na siyang napag-uusapan. Lalo na kasi parang dati tabu or pag nagpapakonsulta ka tungkol sa pagbubuntis, hindi pa yan masyadong accepted. Ngayon, very well accepted na yan. We have a lot of infertility clinics and so you should come visit your doctors, no? And then, wala namang nakakahiya eh. Totoo Diba? po yun. Huwag nating kalimutan yon. Unang-una, hindi natin kailangan ikahiya yon, diba? Correct. Okay, ito pong nababanggit natin. Meron ba tong sabihin na natin edad? Bago pa man, halimbawa, siguro magbuntis ang babae, pwede bang magkaroon ng consultation like sa ating mga OB-GYN para pagka, kumbaga gusto nang magbuntis, ay mas mabilis na? Meron bang ganon na guidance from mga natin OB? Ako po, palagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, no, as soon as mag-menstruate ang mga anak ninyo, dali nyo na sa OB. Okay. Kasi parang nag-guide natin kung anong normal, kung anong hindi, kung anong babantayan nila. So, hindi porket gusto nang magbuntis or Right. as Dun early lang. as, parang naaalagaan na po namin yung mga menstruation, Right. menstrual problems sa mga kahit teenagers pa lang. Now, pag nasa reproductive age na tayo or nasa ready na tayo na age para magbuntis, even if wala pang asawa, you can come see your obstetrician gynecologist para mag-guide din kayo anong supplements pwede nyo i-start, paano nyo i-monitor din ang menstruation ninyo, and Right. you can get ready even before the wedding or the marriage or before getting a partner. Okay. Magandang nabanggit mo yan kasi once na nagkaroon ng menstruation, dapat to seek na at paggabay na tayo sa mga OB-GYN natin. Pero ma'am, meron bang pag-aaral na nagsasabi na may mga babae kasi irregular ang menstruation eh. Is it an indication? Halimbawa na medyo magkakaroon ka ng challenges in the future sa pagbubuntis? Yes, actually yon. Kaya mas gusto ko na dinadala. No? Pero normally, pag kunyari kasi simula pa lang ng pagre-regla ng bata, expected pa yan within 1 to 2 years siguro na medyo irregular yung menstruation. Yes. But kapag minsan may mga close to adult na sabihin nila, sinabi po kasi sa akin ng magulang ko or ng lola ko na normal pa yan. Okay lang yan, irregular ka pa. So, mas gusto natin na, yun na nga, as soon as meron, lalo na pag may irregular menstruation, these might be red flags ng irregular ovulation. That's why, dun sa definition no na 1 taon na magkasama na walang pagbubuntis pero kunyari meron ka namang irregular ovulation or irregular menses, dysmenorrhea, naninigarilyo, pangit ang nutrition, may timbang ang mag-asawa. Okay. So these are red flags na you do not
have to wait pa for 1 whole year. 1 year daw, sabi ni doktora. So no, if you have these red flags, Oo. na you can go straight to your doctor and you can work with your Oo. fertility specialist already. Okay, yung nabanggit mo kasi na napaka-importante, 'di ba, na regular ang ating check-up. Pero para dun sa iba kasi, ano na yan parang between syempre yung kanilang mga siguro pangunahing pangangailangan, nahihirapan sila, no? Ano yung advice ninyo? Meron bang mga pagkain, supplements, ano ba yung mga pwede hong siguro hindi naman not to name any brands, no? Yeah. But maybe exercise, ano ba yung lifestyle naman na pwedeng magawa? Meron ba? Nakakatulong ba? Ay, definitely. Very good yan kasi gusto natin as much as possible. Kasi pag pinakinggan mo, ay magpa-consult ka na sa infertility specialist or sa fertility specialist, Oo. ay hindi mahal. Diretso kagad yun. Syempre, yun ang Yes, yun ang oo. naiisip natin. No? So on your own, kahit kunyari hindi pa kayo nagpapakasal or magta-try magbuntis, no? At nagsisimula pa lang kayo mag-prepare. So una, yung lifestyle and nutrition can definitely have an impact on your fertility journey. So in terms of exercise, sabi sa pag-aaral, at least 30 minutes, no? 5 Kailangan. times, at least 5 times a week. So what I tell my patients, kunyari, every after meal, nakita kasi sa mga ibang studies na every after meal, magandang magpababa ng sugar kahit 10-minute walk. So wag ka na upo kasi ang sarap kumain tapos matulog, di ba? Nakakaantok Correct. So, mas maganda, pagkatapos kumain, kahit mga 10 to 15-minute walk, make it a habit lang. Importante sa akin sa mga pasyente ko, tinuturuan ko maging sustainable, maging habit, maging yung lifestyle nila, no? So, kahit walking, pilates, yoga, wag naman yung sobrang vigorous na high Oo. impact because alam natin na yung extremes, overweight and underweight Oo. can also have an impact on fertility. And then, please avoid sugar. Bakit? Ano bang meron sa sugar, doktora? Bukod sa diabetes. Bukod sa diabetes, ano ba? Bukod sa diabetes. Nakaka-cause ba ng infertility ang too much sugar? And yung directly as the main culprit of infertility, hindi naman. But indirectly, because it causes a lot of things, no? So, in patients with PCOS, so, Okay. I'm sure narinig na natin yan, polycystic ovarian syndrome, sila yung mga may insulin resistance Sila yung mga, kunyari, insulin supposedly pag kumain ka, i-breakdown niya yung sugar to be stored as energy, tapos magamit as energy. But Pero you ito have- nagiging fats. if you have insulin resistance, yung sugar, dineded man ng insulin. No? Sabi niya, ay, hindi ko kilala yan. So, produce ng insulin. And so that sugar keeps on circulating sa ano natin. That's why you become diabetic. And then, we get yung mga PCOS, they get stored as fat. Talagang mas lumalaki yung mga PCOS and it becomes a vicious cycle. Lalaki sila, magiging diabetic, magpupush yung PCOS Right. and then magiging irregular na naman yung menses. So, it becomes a vicious cycle. No? Opo, oo. So, yung sugar, please take them out from your diet. I always tell my patient, nagugulat sila, hindi ka na pwedeng kumain ng nasa plastic. Sanay na sanay tayo, lalo na ng pandemic, take out food. Microwavable plastic. Ayan. And then, itatago mo sa ref para tomorrow kakainin ko yan. Then you get it, pop it into the microwave oven, initin mo. It has a lot of chemicals that go into your foods. Ayun. Water bottles that you leave in your car, Mm-mm. mainitan konti. Lalabas ka lang grocery, pagpasok mo, inumin mo. Yung konting init lang, increase ng temperature, lahat ng endocrine disruptors go to that food and water and you take them. Diba? So, in small amounts, okay lang. Wow, oo. Imagine mo yun, kung ganun ang lifestyle, Correct. di ba? So, ito ay magiging parang, na-accumulate na Yes, practice na yes. yung mga chemicals sa pagkain, sa inumin natin, yan ho nakakadagdag doon sa challenging na siguro pagbubuntis po, or infertility, tama ba? Yes, even makeup. Ay! Sige, pag-usapan po natin yan, doktora. Ay, napaka-interesting nito at ang dami ng tanong, tungkol pa rin po sa infertility o sa mga hirap po ng magbuntis sa mga kababaihan natin. Stay tuned dahil babalik pa rin po kami ni doktora Double B, ang ating oras. kasama si Miss Connie Sison. Yes, tungkol pa rin po sa female infertility o yung mga nahihirapang magbuntis na mga kababaihan. Nako, makinig at nandito pa rin si doktora para gabayan po tayo. Kanina meron tayo, doktora, na naiwang tanong di ba? Actually, pinag-uusapan natin. You mentioned about even pala makeup can cause infertility. Bakit? Anong makeup ito? I want to clarify lang that that's not a direct cause, but in accumulated amounts. Okay. So, syempre, every day we put on makeup. Even I put on makeup. So, I tried shifting to other brands of makeup. There's actually a website that
lists, no? Ano to, mga makeup. organic na makeup ba? Yung May ganon? supposedly kasi, we should stay away from phthalates, BPAs, and parabens. Kahit man lang yung three na yun. Again, phthalates, BPAs, and parabens. So you can check them dun sa mga kinakain ninyong packaging or even the makeup. There's a website that yung mga well-known brands natin, you wouldn't believe kung sino yung pinakamatataas Oh na my. mga and Oo. so yun yung mga ginagamit. Ko baka I'm sure ginagamit mo rin yun. So these Check ko nga. Oo. These amounts, pag everyday, tas maraming amounts, hindi lang naman yun yung source natin. Oo. We get it from food, from pollution, Yes. fumes, even perfume. So Ayan. lahat yan, no, meron. So pag lahat yun nakukuha mo, that can cause hormone disruption kasi ginagaya nila yung estrogen, testosterone sa katawan. And so minsan sobra-sobra yung production or parang dahil nga ginagaya nila yung hormones natin, kaya Right. nakaka-disrupt ng ovulation, sperm quality. Ayan. Ay, nako. Ang dami-dami kung talagang dapat nating kumbaga kung magiging seryoso tayo, 'di ba? Lalo na dun sa mga dumadaan talaga sa hirap sa pagbubuntis, Yes, yes, 'di ba? yes. Magandang magpagabay po tayo sa mga eksperto tulad ni Doktora. Okay. Ito nga ano ba yung mga tests nila daw na kailangan na ipagawa? Is it blood test muna? Ano ho ba? Paano ba yung mangyayari you para know- sa isang couple? Kasi hindi siya one size fits all. So you really have to go to your doctor kasi nag-i-interview tayo. Dahil tayo ay mga Pilipino, gusto natin efficient yung gagastusin natin na Yes. pera. So, gusto ko ma-interview ang pasyente para malaman ko anong tests ang nararapat gawin. I see, So, okay. usually may blood hormones to check yung thyroid, prolactin, FSH, LH, estradiol. So, I'm sure narinig nyo na itong mga to. And these are hormones related to to fertility. Chine-check din ng similya ng asawa. Chine-check din yung fallopian tubes o yung mga tubo. Tapos, Okay. usually may ultrasound din. These are the most basic ones. Alright. Pero Doktora, ano bang bago doon po sa ating mga panggagamot, no? Na paggabay din sa ating mga, syempre hirap po sa pagbubuntis. Meron ba sa ating segment na... Dok, anong bago? Yan, Doc, anong bago? Naku, marami. Natutuwa nga ako, ang daming mga research na lumalabas. Pero siguro yung mga hindi pa masyado siguro ang mga usual naririnig, artificial insemination, kumukuha naglalabas ng similya ang lalaki, wash, tapos nilalagay sa matres ng babae para mas malapit na siya, ihahatid na natin siya malapit sa egg na nag-ovulate, sa follicle na nag-ovulate. Also, we have in vitro fertilization. Magbibigay kami stimulation sa babae para lumaki ang mga itlog, kumukuha ng similya, ang similya mismo sa labas na ng katawan, nilalagay sa loob ng itlog at Diretso na. ino-observe kung magiging embryo or blastocyst. Then sometimes we freeze them before tayo mag-transfer. Then also marami na meron ng mga selection ng sperm, meron na rin tayong selection ng mga embryos. Makikita mo aling embryos yung magaganda. May pre-genetic testing tayo to check, even the gender, pati yung kung ano yung may euploid, aneuploid, yung mga magandang Tsaka, chromosomes. Mas mataas na yung ating rate, no, ng Oh, yes, pagbubuntis sa yes, mga yes, yes. tulong din ng teknolohiya. Alright? At saka syempre ng ating mga gagabay sa ating doktor, alright? Okay, ito naman mga pinagsama-sama naming tanong, Doktora, Ayan, sige, sa Kim. ating segment na Dok, totoo ba? ito galing sa ating listener na si May ng Malolos, Bulacan. Payo ng ilang nakatatanda, araw-arawin dalasan daw ang pagtatalik nilang mag-asawa, lalo na kung fertile daw siya. Dok, totoo ba? Totoo tsaka hindi eh. Ako pala ko sinasabi, more frequent ang contact, more chances of winning. Kasi Yun. kung once a month ka Parang lang, raffle, di ba? Correct. Kung once a month ka lang, or syempre seaman yung husband mo, tapos pagpunta dito, once lang kayo magko-contact. So, mas mahirap, di ba? So, kung araw-araw, syempre may mga nakabantay na More sperm. chances of More winning. chances of winning. Oo. Except in some cases where yung husband wala talagang similya. Ah. Ay, walang sperm cells sa similya. Ayan. O, ito, Dok, totoo ba nakakatulong daw ang pagsasayaw-sayaw? Ha? Alam mo, marami akong pasyente. Kasi nagbubulakan din ako, nagmamalolos bulakan ako sa Sacred Heart. No? So, marami rin akong pasyente na nagpapatunay or yung nagte-testimonial. Marami sumasayaw sa ubando. Ang sabi ko sa kanila, as long as hindi ka nasasaktan, as long as hindi nagbabago ang hormones mo, I'm fine with pagsasayaw sa ubando. Okay, Dok, totoo ba kapag matagal na ang panahon kang nagtitake ng birth control pills, mahihirapan ka na magbuntis kapag gusto mo na? Dok, totoo ba?
mali, false. Okay. So para sa lahat ng mga nagpipills, do not worry. Hindi kayo nangingitdog during the time na nakapills kayo. So it's Ayan. contraceptive, and it also, ang pills hindi lang contraception, but it also helps your hormones, regulation ng hormones. So for patients with PCOS, may mga endometriosis, Pwede. pwede silang mag-pills, and when you stop the pill, your fertility resumes right away. Ayan. So, So, walang walang problema. problema. Alright. Ito naman, Doc, tuloy natin sa mga iba pang tanong na nakuha natin mula kay 6186. Ito dahil napag-usapan nga natin, hindi lang naman babae, di ba? Ang may problema pagdating sa paghirap sa pagbubuntis. Ito naman, sabi niya, good morning. Ano daw ba ang nagkukos kaya ng zero sperm count? Sa lalaki naman, sa asawa niya, bata pa daw yung kanyang asawa, pero he has varicocele and zero sperm count. Okay. Nako, marami, no? So, isa yun si varicocele. Pero hindi lahat ng taong may varicocele is zero ang sperm count. Ang varicocele is yung parang, in layman's term, yung parang namamagay yung mga ugat or malalaki yung mga ugat. So, medyo warm yan. Mahirap, oo. Kaya, di ba, ang mga testicles ng lalaki ay nasa labas ng katawan para mas malamig sana. Kung matataba or malalaki yung mga ugat, maraming blood flow, so medyo mainit, no? Pwedeng bumaba ang similya. Pero hindi lahat na may varicocele ay bagsak or zero ang sperm. Again, nutrition, lifestyle, medical conditions, no? Lahat ng mga comorbidities pwedeng makadulot, mga gamot na iniinom nyo for comorbidities nyo pwedeng maka-affect din ng similya. Genetics, may mga taong Pwede pinanganak din, talaga na may oo. problema sa genes na nagkukos ng zero na sperm, no? Okay. So, doktora, ang ating siguro pang ano na to, na panggabay na lang din. Marami naniniwala na once nahihirapan na silang magbuntis, ilang taon nang hindi nagbubuntis, nawawala na ng pag-asa. What can you say to them para hindi naman sila malugmok, ano? Nako, you have to go to your fertility specialist, for just to inspire you. We have patients na 10 years, 15 Wow. years. Talagang nakailang try na sila, lahat daw ginawa na nila, and now may take-home babies na sila. So, do not lose hope. Kaya nga, you have to come to us so we can help you find out bakit, no? And increase your chances also. But syempre, hindi naman kami, we cannot promise na 100%. Yes, But oo. again, we can help you and guide you. Yes, mas mabuti na yung ating pakonsultahan yung may alam talaga, Yes. 'di ba? Okay, sige. Mula kay 9220, meron daw siyang isang fallopian tube na lang ang parang meron siya, no? Can this cause infertility? 38 years old at regular naman daw na nagme-menstruate si Lily from Santa Rosa ang Hi, nagtatanong. Lily from Santa Rosa. Mas worried pa ako doon sa edad kaysa sa isa lang fallopian tube mo. Okay. Marami akong pasyente na isa lang ang fallopian tube kasi, yung ovaryo ang galing. Pag kahit ang itlog mo ay nasa kabilang ovaryo, tapos yung fallopian tube mo ay nasa kabila, kaya niyang tumawid. So, pwede. Okay. Yung age ang mas So, concern pwedeng ko. maghabol na siya ngayon pa lang ng Yes. consultation. Alright, doktora, ang ating mga nagtatanong dito na medyo nabibitin, saan ka daw pupuntahan for consultation? I have my own clinic sa ReproAct, OBGYN and Fertility Clinic. It's around Diamond Square Building in Congressional. I'm also affiliated with St. Luke's, UERM, Rizal Medical Center, and Sacred Heart Hospital of Malolos. Ayan. Maraming salamat, doktora. Ang dami naming natutunan. As Yes. always, may pabaon tayong mga bagong impormasyon sa inyo. Thank you so very much, Thank doktora, you. for coming. At para doon nga ho, doon sa mga gusto pa magtanong kay doktora, pwede nyo siyang puntahan sa kanya pong clinic. Yes. No? Alright, thank you, doktora. Thank you. At syempre, salamat din sa lahat po ng mga tumutok sa atin this Saturday morning. Sana ho ay nakatulong. Hilingan, walang pinoprotektahan.